Hello everyone, welcome sa another episode ng Weekend Charting. Yan, at again sa Facebook tayo nagpo-poll. If you're not yet member, just click the description to join us sa ating Facebook group. And yan, para maka-vote kayo sa ating poll. Ayan, ito yung mga poll natin. At the same time is meron ding mga updates dyan and free Discord server, Discord channel, and free ebook, ayan, at other mga resources, no. Ayan, so join lang sa ating Facebook, no, para maka part kayo ng community natin. So ito na ang summary ng ating i-chart. So part 1 is CBC, ASEN, Monde, Bloom, Converge, AC. Okay. Part 2 is APMWC, RCR, Ali, SMPH, TEL. Okay, simulan natin sa CBC. CBC. Ayun, talagang downtrend na si CBC bago pa maganap ang sakuna, no? Kasi nagtapis siya dito nung na-include sa PSE. Ito naman yung move niya before ma-include sa PSE. Okay, so overall, malaki na yan, no? Diba? 72 up to 128% upside. Ngayon, dahil ito is overshoot lang dahil sa inclusion, normal talaga na mag-correct yan, no? At ang fair value ni CBC, okay, pag chinek natin, is 61. Meron ding 63. So, sabihin na natin 62 ang kanyang fair value. So, overall, is overvalued pa to at that level. Kasi ang kanyang fair value is nandito sa 62. Yan. Pag chinek naman natin ang kanyang valuation, halos wala siyang history kasi sira ang kanyang valuation as UBP pa siya dati, no? Pero currently ang kanyang price to book is 0.96. Medyo mataas yan. Okay? Kasi ang forward sa kanya is 1.4. Okay? Pero currently siya is tama, 1.4 nga. Historical niya is 0.96. So medyo mataas talaga to, no? Kumbaga overvalued to. Lalo na nung nandito sa 90 plus, overvalued talaga. Dahil nag-correct na siya to 62 or 65. Yan, 28%, no, 30. So we can say na slightly overvalued na lang. May sell pa nga sa kanyang rating, oh. Sell sa hold. So mahal talaga si CBC. Kaya lang, itong candle na to, that's why we don't like CBC, no, at around 90. Pero itong candle na to is ito yung issue about new rules ng PSE na nagkaroon ng gusto nilang gawing pag mababa ang market cap, gusto gawing 15% na lang yung required na float. Okay? At 20% kapag malaki yung cap. Dahil doon is sa simulation as of last rebalancing ng February, no? Kumbaga kung ginawa ang rebalancing ng February, applying then proposed criteria, tanggal si China Bank. Pero isipin nyo na lang, yun ay simulation lang, as if in-apply yung bagong rules or yung bagong criteria nung February. Tinesting lang. Pero ipinadala yon dun sa mga other brokers, mga media, para magbigay ng input, no? Tapos subject for change pa, at in case ma-approve after ng mga revision, mga next year pa yun i-apply. So actually dapat secret lang yun, no? Kaso nag-leak yung information at akala nung iba is material na, as if remove na si CBC or mari-remove. That's why nag-drop siya ng 8%. Pero actually siguro, let's see, no, kung mahihimas-masa ng mga tao sa paligid, yung investor na nagbenta,
At kung tama kung tama ang assessment natin, babalik lang yan dito sa 71. Okay, ayusin natin. Kumbaga i-resume niyo lang yung support na yan. Kasi ang gusto sana niyang i-form is, yung breakout point na to, is gusto niyang lagyan ng double bottom. Ayan, ganyan sana ang gusto niyang i-form. At dyan siya magko-consolidate kahit siya overvalued kasi okay din naman yung earnings nito kung tutuusin. 10% Q1, 12% annual. So, okay na rin, di ba? Kaya, kung tama assessment natin, babalik yan sa Monday, yan dyan, sa 70 hanggang 71. Okay? So, yun is kung tama tayo. Kung mali, hindi na yan babalik kasi tama rin naman yung nagbenta kasi overvalued naman talaga yan. 1.4 times price to book, parang BDO, BPI na yan Mas mahal pa siya kay MBT. Diba? Si MBT 0.9 lang ang current. Talang ito 1.4 par na siya kay BDO. Pero mas malaking number 1 naman si BDO in terms of size. Kaya hindi comparable. Kaya mahal na yan. Ito nga 1.5 lang. Historical 1.7. Ito 1.7, 1.7. So na rin, di ba? Fairly valued na rin. Pero ito 0.96 compared mo sa 1.4. Overvalued talaga. Kaya hindi natin bet yung mga banks kasi mga dikit na sa fair value. Diliit na ng upside. Except MBT. Pero value trap kasi ito. Hindi naman siya value trap, kundi always undervalued. Kasi mataas yung DIB7. Ito 3 lang. So, yun. So, kung bumili tayo ng CBC, not because we like banks, but because quick play lang, quick bounce lang. Okay, so that's CBC. Next is ASEN. Okay, ASEN. May story na mayroon siyang SRO at around 230. Parang gustong bisitahin yung 230. Pero doon nagsusupport sa 243. Most likely support na yan. Kasi kung mag-offer sila ng SRO at 230, dapat discounted level yun sa current price. So, yan, 6% discount para mag-avail, Otherwise, walang mag-a-avail nun. Ano ba nangyari dito? Bakit ang laki ng binagsak? Kasi Q1 niya is 11%, annual pala is 11. Q1 is negative 29. So, pangit talaga yung negative 29. Ayun, Q3, negative. So, naramdaman na, nung Q3 pa lang, naramdaman na may something wrong dito. That's why, binentahan na. Mas nag-SRO pa siya or mag-SRO. Okay, maganda lang dito, nagbigay ng dividends. So, baka medyo may shield ka ng kahit papano na ito is 243 is magiging support na niya. Okay naman. Nawawala na yung downtrend. And mukhang may bullish divergence na rin. Kahit dito silipin, ayun bullish divergence. Dito meron din. Tingnan natin. Ayun, yung maliit na lang ang bullish divergence natin. Ayun, dun sa part na yun. So, let's see kung magpa-bounce yan. ASEN, may dividends. And yun. Pero pag chinek mo yung FA niya, down talaga siya kasi yung expected sa kanya is positive 10, binigay niya is negative 29. So, sell down talaga abutin. Tapos nag-SRO pa. Pero at least may floor ka sa SRO which is 230. Okay. PE is 10 times. Historical is 24. So, undervalued at this level. Overdone ang selling. Target price is 4. Ayan yung consensus. So, you have 60% upside, dalawang buy.
So, mix-mix pa 'no? Kung bibili ka nito is mahaba-habang holding period dapat kasi hindi pa nagre-recover ang FA niya. Evidence naman 'no? Evidence sa kanyang latest earnings 'no? 2% DIBS binigay na. So, yun, neutral. Kung gusto niyo accumulate sa 240. Yun lang. Matagal na holding period. Next is Bloom. Yan. So, alam natin yung story ni Bloom. Na-add or na-remove sa MSCI. Ayun. Tapos, nag-bounce ka agad. Congrats sa nakabili. Yung pila natin hindi nabigyan. Sayang yan, 20%. Okay lang. Pwede pa bang sumakay? Parang sa akin parang late na ako pag sasakay ako dito. Unless magkorekto ng malala. Siguro pas na. Medyo stretch na rin. Tapos, ayun o. Teka lang. Ayan. Bearish divergence na yan. Siguro, antay na lang natin to na uptrend kasi siya eh. Antay natin kung gusto lang either dyan. Yun lang yung safe level. Pero kung may trend dito, kaya lang kasi parang konti na lang mabibili natin dyan kasi ang taas na. Ganda naman ang volume niya. Magpahinga muna siya para makabili tayo. Bloom kaya nagrally dahil pangit ng expectation, biglang surprise, no? Pati net profit increase, debt biglang bumaba, current ratio laki. Tapos may catalyst pa siya na yung online gambling, ngalang gambling. PE 16 times, forward is 36, historical is 18. Mukhang mahal pero okay lang yan dahil pag kumita yung kanyang online gambling, bagong ventures, edi good for Bloom. Okay, 40% upside, target price is 7. Salon rally yung isa, 3 buy. Palagay ko tama yung sell on rally. Saka yun sakto may 200 no. Pahinga muna siya dito. Diyan. Tapos saka uli. Okay lang yan. Pag naiwan, huwag habulin. Monde. Kaysa naman masunog yung inipon mong earnings mula January, no? Pagka padalos-dalos ka mag-trade, tagal-tagal mo pinaghirapan, 6 na buwan, isang trade lang, kakainin yung pinagpagura natin. Di, wag na lang, sa iba na lang. Monde, sa nagtatanong kung bakit tayo nag-reco ng sell nung rebalancing. Yan ang sagot, no? Kung hindi ka nakabenta, sayang yan. Yun, sayang yung 5%. Pero ganda ng candle. Mukhang correction. Malayo pa naman sa range. So, kung gustong bumili, pwede dito. Yan, dyan. 720. Pababa. Hindi pala. 7 pesos. Near 7. Monde. Maganda ba si Monde? Maganda yung chart, may range. Mayroon lang pa ganun. Then, negative ang earnings, puro negative. Kaya sinell down yan dahil sa negative earnings. Yun, yung malaking green na yun. Red. All buys naman, 2% DIBS, 39% upside, target price is 10. PE sira pa rin kasi pangit nga ng earnings. So, dapat makabawi ng matino. Wild kasi, ayan Sipin nyo, 100
171 low base kasi is biglang negative. Low base na nga, nag-negative pa. Ayan o. 3.49B. Biglang 2.74 lang. Okay. So, yan. Neutral tayo kay Monde. Pero pwede kung type nyo. Ayan o. Ganyan lang o. Kung cut dito, haba 7%. Doon, initial target 11. Dapat dito lang. O yan, ganyan. Monde. Pero wala ko yan. Converge. Pinakamaganda sa tatlong telco. Kasi doon sa tatlong telco, siya lang yung positive mong earnings. Ayun, kaya nga, breakout. With volume. So, goods talaga Converge. Pero kung wala kang hawak, ako na itong habulin. Dahil mataas na to at pinasag yun. Next resistance dun 2150. Pero long term target shadow long. Yun, sa long term, 27. Okay. Gusto ko yung Converge pero hindi ako makabili. Kasi parang ang taas na. Kaya hindi ko na makuha to. Pero earnings wise, ayan o. Above consensus kasi. Kaya. Pero fair value niya is 21. So, fairly valued na. Kaya, wala nang upside. Though, nakabay pa siya. Depende na lang sa Q2 kung aakyat pa siya. No? Pero pinakamaganda yan sa mga telco. Tama to. Below estimates. Citel below din. Below estimates din yan. Ayan, no? Negative pa. Unlike to above estimates. Kaya, yung gusto ng telco kay Converge pumasok. Okay, kaya naman malakas to. Kung nakuha mo dito sa breakout, di ba? Patagal-tagal nga lang. Okay, so yun lang Converge. Pero again, huwag na habulin yan kung wala kayong hawak. No, kung may hawak, hold lang. Trail stop. AC. AC isa ding below estimates ang earnings. No? Liit-liit na 4 na lang ang consensus. Ito pa yung nabigay. No? Pero dahil ang PE niya is 10 times lang at historical niya ay 20, undervalued pa rin yan dahil gusto nila ng value play or undervalued play. O pwede yan. 41% upside target, 823. Apat na buys. AC. Yun, may range din pero nasa gitna kaya wag niyong bilhin. Bilhin nyo kapag nandito sa ilalim dyan. 550 pababa. Doon bilihan. Gitna. Huwag niyong bilhin sa gitna. Para ang range mo mataas. 6 to 11. Pero pag dito ka bumili, mga 4 na lang yan. Pwede ka pang malugi ng 4 dun. Okay. Pero long term target is 820. So dun pa. Mataas pa. Okay talaga to for long term. Kung malaki yung capital mo at wala kang mapaglagyan, busy ka rin naman para mag-trade. Yan. Okay yan. Kasi pag naka-breakout yan dito sa MA 200 or 610, ayun. Pwede na yan mag-target na 700 plus. Yun lang pala. Thanks for joining. If you want to join our Discord channel ng mga subscriber ng YouTube, just click to join. Here's a subscribe ng YouTube channel natin. Okay, so that's all. Thanks for watching. Mamaya part 2 naman tayo. Ito naman, yung kapatid ni CBC, si AP. And MWC, RCR, Ali, SMPH, and TEL. Okay, so yun lang. At kita-kits sa part 2.